Magugulat ho kayo sa sinabi niya na mayroon umanong nag-file ng kandidatura na isang drug lord. Puta, nakakatakot ho yan kung ganun. Bakit? Ito ay kilalang drug lord, pero pinagbigyan ng kumilik na mag-file ng kandidatura. O anong mangyayari sa ating bansa kung yung mga narco-politician na ang namamayagpag? Narco-politician, tapos magiging narco-state tayo. My God! Sinong drug lord na ito? O, pakinggan mo muna natin itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Gadol? Sen, last na lang. Ika lang, dito tayo, dito. Miss Mara? And Sir, Mara Cepeda from Singapore Straits Times. So you're the subject of an ICC investigation, and these allegations are also being discussed now by your colleagues in the House of Representatives Quadcom. How do you think, sir, these investigations will affect your senatorial run? And tingin niyo po ba, sir, ay offshoot din po ito or epekto po ito ng kawalan ng alyansa between President Marcos and the Dutertes? Well, alam naman natin yung what's behind all these investigations. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. So, ang taong bayan na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then makita natin yan sa magiging resulta ng eleksyon. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Huwag niyo ako iboto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matino na tao at sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang droga, kriminalidad, para maisalba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Because I am going to do that. I'm going to risk my life. I'm going to risk my career, my personal life para dyan sa laban na yan. Hindi po ako atras. Kasi yung pag-launch namin ng war on drugs ni President Duterte, hindi naman yung ginawa namin para kami yumaman, para kami magkapera. Ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan. Dahil talamak na talagang droga. Ngayon, look, what is happening right now? Nabalik na naman sila. Oh, mga bata, nawawala. Na nakikidnap. Wala tayong balita kung nasaan yung mga bata na yan. So, hayaan ba natin yan na palagi na lang ganun? We have to continue on doing what is good for this country. Huwag natin hayaan yung mga kriminal na yan. At ngayon, may mga drug lord na naman na tumatakbo. Maging mayor, magiging ang tatapang na nila ngayon, magpapahal lang COC. Mga drug lord, ha? No? Ito na ha. Stop muna tayo doon. Ayan, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ang tatapang na daw nila ngayon. Totoo naman kasi yan. Merong drug lord na nagpa-file ng COC. Sino yan? Sino ho yung drug lord na yan? Ako. Nakakatakot ho ha. Wala mang pinangalanan siya kung sinong drug lord. Mahirap man din magbanggit ng pangalan dito kung sino. Bahala na ang taong bayan kung sino ba ang mga yun. Nakakalungkot ho. Kasi noon sa panahon ni Tatay Digong, mga takot ang mga buhaya. Mga takot ang mga tambaluslos. Mga durugista. Pero ito ha, galing kay Senator Bato, hindi man siguro ito fake news at malalaman man yan ng taong bayan. O, ang dami hong comment dito, binanggit ninyo po yung mga pangalan na yan, na drug lord daw na nagpa-file ng kandidatura. Hindi ko po babasahin. Para iwas din po ako makasuha ng libel ha. O, bahala na po kayo. Mag-comment dyan, magsuntukan kayo sa comment section.
Sino ho yung sinasabi ni Senator Bato nag-drug lord, nagpa-file ng kandidatura? Sa bagay, marami man kasing drug lord ngayon. Sikat man sila ngayon. Mga polboronic, addictus benedictus, sila ang sikat. Kaya hindi po talaga tayo magtataka na muling manumbalik ang mga iyan. Sinabi na Senator Bato, harap-harapan. Kasi wala naman na noon yan. Ngayon natatapang nagsibalikan. Oh, Diyos ko, oy. Kayong mga Pilipino, sa lugar ninyo, kung alam naman ho ninyo, drug lord talaga yan, ba't nyo ibuto? Ano, gusto ninyong mga sumbi lahat ng tao sa lugar ninyo? Nako, mag-ingat ho tayo. Huwag nating ibuto. Sabi ni Merjuntan, ang lakas ng loob na nila. Ang lakas ng loob. Antakin mo. Itong sinabi ni Senator Bato, tinamaan din si Bangag dito, na ngayon marami namang kabataan nawawala. Marami ring naghahasa din, guys, ha? Marami ng rape cases ngayon. Kailan lang yung serial rapist nahuli? Sipin mo, 10. 10 yung ginahasa. Bakit nagawa niya yon? Dahil sabog. Dahil bangag. Dahil polboronic, addictus benedictus. Yung mga kabataan nga ho na nawawala, hindi man napag-usapan yan ngayon under Marcos admin. Ito yung problema natin ngayon. Kaya sabi ko nga sa inyo, iboto po natin yung mga line-up ni Tatay Digong nang makaahon tayo sa kawalang kwentang gobyerno ho ito. Isipin mo yung drug lord. Isipin mo yung pag manalo yung drug lord, my God. Ito guys, very alarming ho ito. Yung sinabi, isiniwalat ni Senator Bato para sa ating lahat ng mga Pilipino. Isa lang ang ibig sabihin yan. Yung ginawa ni Pangulong Duterte, tama ho yun. War on drugs. Minumura ang mga durugista. Hinuhuli ang mga drug lord. Tinatakot. So ito ngayon, under Marcos admin, walang pangil, walang ngipin, may ngipin, postiso nga lang, 300 sa Divisoria. Di man takot. Sayang yung nasimulan. Tuloy, Senator Bato. Noong panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan. Correct! Hindi yan nagpapakita. Ngayon, nagpapile naman na si Uzi. Ano ibig sabihin yan? Ganun na ba katanga ang mga Pilipino? Nako, Ay, ibubuto ulit yung mga drug personalities na yan. So ano magiging mangyayari sa ating bansa? wala na. Diba? Kaya labanan natin yan. Sir, For very the future of our children Sir, and very our quickly. grandchildren. Sir, very quickly, has the ICC Office of the Prosecutor Kaya lang, bago yung ICC. Tama, labanan natin yan, sama-sama tayo. Yung mga botante, huwag nyo pong iboto yan. Diba, sabi nga, 6 na taon, ilang taon nagtatago. Kasi nandyan si Digong, natakot. Baka ito na ang huli nilang Merry Christmas. So ngayon pinabalik, so legit din. So legit din yung sinabi ni Dayunyor na babangon tayong muli. Kaso nga lang, ang bumangon muli, mga addictus benedictus, ang tatapang ng lakas ng loob. Nag-file ng kaso. Nag-file ng COC. Wala na. Mukhang ginawang tanga tayo, Senator Bato. Tuloy, oh. reached out to you for an interview? Wala. Merong nag-contact sa opisina, pero in-ignore man namin. Dahil alam man namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nagkukontak sa opisina ko, pero in-ignore namin. Hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulan. Baka mamaya, mga gago-gago lang yun ng mga tao no, na sumasakay sa issue, no? Naggawa ng pangalan na kunyari, European daw sila na gustong mag-interview sa akin. May sabay, nung pagsabi ni Trillanes nung issue na yan, meron nagtawag-tawag sa amin. Sabi ko, huwag niyong entertainin yan dahil baka mga siraulo lang yan na sumasakay sa issue.